Nang kinuha ko ang telepono para itanong sa anak kong si Max kung kailan ang kasal niya, tiningnan ako ng diretso ng manugang kong si Lena at sinabi ng may nakakakilabot ng ngiti, "Oh, nagpakasal na kami kahapon. Mga espesyal na tao lang ang inimbitahan namin." Tila timba ng yelo ang pagbagsak ng mga salitang iyon sa akin. Mga espesyal na tao. Ako na sa loob ng 3 taon ang nagbayad ng kanilang buwanang renta na $500. Bumili ng bawat kasangkapan sa kanilang bahay at pinupuno ang kanilang refrigerator kapag wala silang pagkain. Hindi ako isang espesyal na tao. Nakatayo ako roon sa sala ng sariling bahay ko, hawak ang telepono na parabang may bigat na 1,000 libra, pinapanood ang anak kong lalaki na iniiwas ang tingin sa akin habang si Lena ay komportableng nauupo sa sofang binili ko para sa kanila. Ang mapusyaw na kulay rosas na damit na pinili ko para sa kasal niya ay nakasabit ng walang silbi sa aparador ko, kasama ang bagong sapatos at ang ilusyon na ako'y bahagi ng pinakamahalagang araw sa buhay ng nag-iisang anak kong lalaki. Gumastos ako ng $200 para sa damit na iyon, iniisip kung gaano kaganda ang itsura ko sa mga larawan ng kasal ni Max, mga larawang hindi ko kailanman mapapasukan. Sa loob ng ilang linggo, pinlano ko ang bawat detalye. Naglaan ako ng pera para bigyan sila ng $1,000 bilang regalo sa kasal. Tinawagan ko ang kapatid kong si Diana sa Chicago para ibalita sa kanya ang magandang balita. Binuksan ko ng malinis ang bahay ko mula sa itaas hanggang sa ibaba. Iniisip na baka dumalaw sila para magdiwang kasama ako pagkatapos ng seremonya. Gumuho ang lahat ng iyon sa 1 segundo dahil sa 4 na salitang lason. Mga espesyal na tao lang. Sa wakas, itinaas ni Max ang tingin niya at sinabi sa boses na parang pinagpraktis, "Ma, isang pribadong okasyon iyon, maliit lang, kami lang ni Lena at ang mga saksi." Pero alam kong kasinungalingan iyon. Nakita ko ang mga larawan sa social media. Nakita ko ang mga magulang ni Lena na buong pagmamalaking nakipag-post sa tabi ng nobya at nobyo. Nakita ko ang mga kapatid niya na nag-toast gamit ang champagne. Nakita ko ang puting damit ni Lena na tinulungan kong pondohan gamit ang $800 na ibinigay ko sa kanya noong nakaraang buwan para sa kanyang personal na gastusin. Nakita ko ang lahat ng hindi ko dapat makita. 1 linggo ang lumipas, eksaktong 7 araw matapos ang kahihiyang iyon, tinawagan ako ni Lena nang may ganap na ibang tinig. Hindi na siya ang tiwalang babae na hindi niya ako isinama sa kanyang kasal. Ngayon ay parang desperado siya, halos nakikiusap. "Renate, overdue na ang renta. Pinipilit tayo ng may-ari at sinasabi, kung hindi tayo makabayad ngayong linggo, paalisin niya tayo. Nakalimutan mong mag-transfer." Nanginig ng bahagya ang boses niya na parabang magwawakas na ang mundo. Nanatiling tahimik ako ng ilang segundo. Inaalala ko ang lahat ng beses na nagmadali akong pumunta sa bangko para gawin ang paglilipat na iyon. Lahat ng beses na kinansela ko ang sarili kong mga plano para masiguro na may bubong sila sa kanilang ulo. Lahat ng beses na kumain ako ng beans at rice para mabigyan ko sila ng pera para sa kanilang mga hinahangad. At ngayon, matapos nila akong hindi isama sa pinakamahalagang sandali ng kanilang buhay, nagkaroon pa sila ng lakas ng loob na tawagan ako na parang walang nangyari. "Lena," sabi ko nang may kalmadong ikinagulat ko pa, "hindi ba kita binalaan na tinutulungan ko lang ang mga espesyal na tao?" Napakatahimik sa kabilang linya, kaya narinig ko pa ang tibok ng sarili kong puso. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako ang nanginginig, kundi siya. "Rinade, hindi ko maintindihan," utal niya. "Palagi naman kaming espesyal para sa'yo, para kang pangalawang nanay sa akin. Mga kasinungalingan, lahat ng kasinungalingan." Nakabalot sa matamis na tinig na ginagamit niya kapag may kailangan siya. Iyon ding tinig na ginamit niya para humingi sa akin ng pera para sa damit pangkasal, para sa honeymoon, para sa mga singsing, na tinustusan ko nang hindi ko alam na hindi ko kailanman makikita ang seremonya kung saan iyon ay ipinagpalit. Sa napakaraming taon, palagi kong nararamdaman na para akong naglalakad sa itlog, tinatimbang ang bawat salita, bawat kilos, bawat regalo, umaasang makakuha ng kahit munting pagmamahal mula sa sariling anak ko.
Ako ang perpektong ina, ang masunuring biyenan, ang tahimik na tagapagbigay na hindi kailanman nagreklamo nang tinrato nila akong parang hindi ako nakikita. Pero ang katagang iyon, para sa mga espesyal na tao lamang, ay nagising sa isang bagay sa akin na matagal nang natutulog. Kinuwenta ko sa isip ko kung magkano na ang nagastos ko para sa kanila sa loob ng 3 taon na iyon. Pagsasama-samahin ang renta, pagkain, regalo, emerhensya, at mga pabigla-biglang gusto, mahigit $20,000 iyon. $20,000 na kinuha ko mula sa ipon ko para sa pagre-retiro, mula sa aking ipon, mula sa perang iniwan ng yumaong asawa ko para maginhawa ang huling mga taon ng aking buhay. At para saan nga ba ang lahat ng iyon? Para tratuhin akong parang estranghero sa araw ng kasal ng sariling anak ko. Noong gabing iyon, pagkatapos kong mag-hang up, naupo ako sa kama at umiyak. Ngunit hindi iyon luha ng kalungkutan. Luha iyon ng galit, ng naipong pagka-frustrate, ng mga taong tahimik kong tinitiis na kahihiyan. Umiyak ako para sa lahat ng pagkakataon na pinaramdam nila sa akin na ang pagmamahal ko ay isang pasanin, ang presensya ko ay sagabal at ang pera ko lang ang tanging maibibigay ko. Umiyak ako para sa aking sarili bilang isang hangal na ina, para sa babaeng nawalan ng sarili, na sinubukang maging mahalaga sa mga taong itinuring siyang hindi mahalaga. Nang magising ako kinabukasan, may nagbago sa loob ko. Hindi lang ito ang sakit ng pagtataksil. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas malamig. Tumayo ako at tiningnan ang sarili ko sa salamin sa banyo. Pareho pa rin ang pagod na mga mata, ang parehong mga kulubot na nagsasalaysay ng mga taon ng pagbibigay ng pag-ibig nang hindi ito nababawi. Ngunit may iba pang nakita ako sa aking tingin, isang tapang na hindi ko nakilala, isang determinasyong matagal nang nakalibing sa ilalim ng mga taong pagsunod. Pumunta ako sa kusina at nagtimpla ng kape, gaya ng ginagawa ko tuwing umaga sa loob ng 40 taon. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko naisip na tawagan si Max para itanong kung kumusta ang tulog niya. Hindi ko tiningnan ang telepono ko na inaasahan ang mensahe niya na humihingi ng paumanhin para sa kahihiyan na naranasan ko kahapon. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ako ang unang inaalala ko sa araw na iyon. Umupo ako sa mesa kung saan madalas kong pinaplano ang mga sorpresa para sa kanila, binibilang ang mga bayarin para sa kanilang gastusin, at tahimik na umiiyak kapag tinatrato nila akong parang hindi mahalaga. Ngayon, ang mesang ito ang magiging saksi sa isang bagay na lubos na naiiba. Kinuha ko ang aking checkbook, ang aking mga bank statement at sinimulang magbilang. Gusto kong makita sa eksaktong mga numero kung gaano kalaki ang aking kamangmangan. Ang buwan ng renta na $500 na pinarami sa 36 na buwan ay $18,000. Ang pagkain at mga supply na humigit kumulang $200 bawat buwan ay isa pang $7,200. Mga regalo sa kaarawan, regalo sa Pasko, regalo sa anibersaryo, hindi bababa sa $3,000. Mga medikal na emerhensya ni Lena, $800. Ang utang sa kotse na hindi nila binayaran sa akin, $2,500. Ang pagkukumpuni ng air conditioner sa kanilang apartment, $600. Ang mga muebles sa sala, $1,200, $33,400. Iyon ang eksaktong halaga ng aking kabutihang loob. $33,400 ang nasayang ko mula sa mana ng asawa ko, mula sa aking pensyon, mula sa ipon na pinagtipid ko araw-araw sa loob ng dekada ng tapat na pagtatrabaho. Lahat ng perang iyon ay itinapon sa bintana para lang maging komportable ang dalawang matatanda na hindi man lang nagkunwaring iginagalang ako. Tumunog ang telepono at nakita ko ang pangalan ni Max sa screen. Karaniwan, siguradong sasabik ang puso ko habang tumatakbo ako para sagutin ito, umaasang maghihalat siya at ipapaliwanag na lahat ay isang hindi pagkakaunawaan. Pero sa pagkakataong ito, pinabayan ko itong tumunog ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Sa wakas, tumahimik ito at nagpatuloy ako sa pag-inom ng kape ko na para bang walang nangyari. 10 minuto ang lumipas, tumunog ito muli. Sa pagkakataong ito, si Lena naman.
Pinabayan ko rin itong tumunog. Pagkatapos, may text mula kay Max. "Ma, pakisagot. Kailangan nating mag-usap." Binura ko ang mensahe nang hindi sumasagot. Sa 2:00 ng hapon, nagpa siya akong maglakad-lakad. Matagal ko nang hindi nagagawa yon nang walang particular na dahilan, walang lakad na may kaugnayan sa kanila. Palagi itong bangko para sa paglilipat ng pera, supermarket para bumili ng kailangan nila, at botika para sa gamot ni Lena. Ngayon, naglakad-lakad ako dahil gusto ko lang. Dumaan ako sa parke kung saan ko madalas dinadala si Max noong bata pa siya. Naalala ko ang batang iyon na matamis na mahigpit akong niyayakap at sinasabing ako ang pinakamahusay na nanay sa mundo. Kailan siya naging ganitong lalaki na tinatrato ako na parang ATM na may pakiramdam? Kailan ko sinimulang pagkamalian ang pag-ibig sa pera? Kailan ko sinimulang paniwalaan na kailangan kong bilhin ang pagmamahal ng sariling anak ko? Sa bangko, kung saan madalas kong ginagawa ang mga automatikong paglilipat, huminto ako sa harap ng pinto. Nakita ako ng branch manager, si Ginoong Clean, sa pamamagitan ng salamin at kumaway. Kilala ko na siya ng maraming taon. Siya ang nagproseso ng bawat isa sa aking mga paglilipat kay Max at Lena. Pinanood niya ang pagkaubos ng aking account buwan-buwan para mapuno ang sa kanila. Pumasok ako at diretso akong naglakad papunta sa opisina niya. "Ginoong Klein," sabi ko sa kanya, "kailangan kong ikansela ang mga automatikong paglilipat na nakaprograma ko." Nagulat siyang tumingin sa akin. Sa loob ng 3 taon, naging kasing regular ng pagsilang ng araw ang mga paglilipat na ito. "Sigurado ka ba, Ginang Richter? May nangyari ba?" Tapat ang pag-aalala niya, mas tapat kaysa sa anumang interes na ipinakita sa akin ni Max nitong mga nakaraang buwan. "Ang nangyari," sagot ko, "ay sa wakas nagbukas ako ng aking mga mata. Gusto kong ikansela lahat at gusto ko rin ng impormasyon kung paano protektahan ang aking mga account. Ayokong may ibang tao pang makagamit ng pera ko." Habang inaasikaso ni Ginoong Klein ang mga kanselasyon, hindi tumigil sa pagtunog ang telepono ko. Si Max, si Lena, si Max ulit. Para bang may radar sila para matukoy kapag nanganganib ang pinagkukunan nila ng kita. Pinatay ko ng tuluyan ang telepono. "Genge Richter," sabi ni Ginoong Klein habang iniabot niya sa akin ang mga papeles. "Pasensya na sa pakikialam, pero sa lahat ng mga taong ito, nakita kong napakabait ninyo sa inyong pamilya. Sana ay hindi kayo pinipilit na gawin ang mga pagbabagong ito." Malalim ang nadama ko sa kanyang mga salita. Ang lalaking halos hindi ako kilala lampas sa mga transaksyon sa bangko ay nagpakita ng mas taos-pusong pag-aalala para sa aking kapakanan kaysa sa sarili kong anak. Hindi ako pinipilit, Ginoong Klein. Sa kabaligtaran, sa wakas ay tumigil na akong pilitin ang sarili ko. Nang umalis ako sa bangko, kakaiba ang gaan ng pakiramdam ko na para bang iniwan ko ang napakalaking pasanin sa opisina. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, akin nang buo ang pera ko. Wala na akong pananalapiang obligasyon sa mga taong tinuturing akong pinagkukunan kaysa bilang isang tao. Umuwi ako at naisip ko ang lahat ng mga bagay na hindi ko nagawa para mapasaya sina Max at Lena. Ang mga biyahe na hindi ko ginawa para makapag-ipon para sa kanila. Ang mga kaibigang hindi ko na nakakasama dahil palagi akong available sa kanilang mga emergency. Ang mga libangan na isinuko ko dahil bawat dolyar na ginastos ko para sa sarili ko ay $1 na mas kaunti para sa kanilang mga pangangailangan. Nang makauwi ako, may nakita akong 3 kotse na nakaparada sa harap ng pintuan ko. Kay Max, kay Lena at isa na hindi ko nakikilala. Nakikita kong may gumagalaw sa loob ng bahay ko sa pamamagitan ng mga bintana. Nanlamig ang dugo ko, may susi sila. Binigyan ko sila ng susi dahil pinagkakatiwalaan ko sila. Dahil inakala kong balang araw aalagaan din nila ako tulad ng pag-aalaga ko sa kanila. Huminga ako ng malalim bago buksan ang pinto. Panahon na para sa unang totoong harapang pagitan ng bago kong buhay. Binuksan ko ang pinto ng bahay ko at nakita ko ang isang tagpong hindi ko malilimutan. Nakaupo si Max sa sopa ko, nakahawak ang ulo sa kanyang mga kamay.
Si Lena ay paikot-ikot na parang hayop na nakakulong at ang isang matandang lalaki na hindi ko kilala ay tinitingnan ang mga papeles sa aking mesa sa kainan. Mga papeles ko, mga personal kong dokumento. Ano ang nangyayari rito? Tinanong ko sa tinig na mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Pareho silang tatlo tumingin sa akin na para akong pasaway sa sarili kong bahay. Si Lena ang unang nagsalita at ang boses niya ay may matinding pagmamadali na narinig ko na sa telepono. Renata, salamat sa Diyos at nandito ka. Kailangan nating mag-usap. Si Ginoong Fisher ay mula sa firmang pang-abogado na aming kinonsulta tungkol sa sitwasyon mo. Sitwasyon ko? Lumabas ang tanong mula sa bibig ko nang may kalmadong ikinagulat ko. Anong sitwasyon? Ayos lang naman ako. Sa wakas, itinaas ni Max ang ulo at tinitigan ako ng mga matang minsang pag-aari ng isang inosenteng bata at ngayoy sumasalamin na lamang ng panik sa pananalapi. Ma, pumunta kami sa bangko at sinabi nila sa amin na kinansela mo ang lahat ng mga transfer. Ipinaliwanag ni Ginoong Klein na pinigilan mo rin ang aming access sa mga account mo. Hindi namin maintindihan kung bakit mo ginawa iyon. Lumapit sa akin si Ginoong Fisher, isang lalaking nasa edad 50, na may suot na kulay abo na suit at ngiting hindi nagbibigay ng kumpiyansa na may nakaunat na kamay. Ginang Richter, ako si Dr. Fisher, isang abogado sa Batas Pamilya. Nag-aalala ang iyong mga anak sa iyong kalusugang pangkaisipan at hiniling nila sa akin na suriin ang sitwasyon. Hindi ko inabot ang kanyang kamay. Sa halip, diretso akong lumapit sa aking mesa sa kainan at kinuha ko lahat ng aking mga dokumento na tiningnan niya ng walang pahintulot. Ito ay mga pribadong papeles ko. Wala kang karapatang silipin ang mga ito nang wala ang aking pahintulot. Nanay, singit ni Max gamit ang mayabang na tinig na pinagyayaman niya nitong mga nakaraang taon. Nababahala kami sa iyo. Napakakatangi ng kilos mo nitong mga nakaraang araw. Una, pinutol mo ang tulong pinansyal namin ng walang paliwanag. Tapos, hindi mo sinasagot ang mga tawag namin. Sa tingin namin, baka kailangan mo ng profesional na tulong. Lumapit si Lena at sinubukang hawakan ang kamay ko ng peking lambing na inilalaan niya tuwing may kailangan siya. Rinade, mahal, alam naming nasa ilalim ka ng matinding stress. Baka mas naaapektuhan ka ng kalungkutan kaysa sa inaakala mo. Sa edad mong ganyan, normal lang ang mga pagkalito. Ang salitang pagkalito ay umalingaw-ngaw sa isip ko na parang kampana ng alarma. Ngayon, naintindihan ko kung bakit nila dinala ang abogado. Hindi ito tungkol sa pagtulong sa akin. Ito ay tungkol sa pagdedeklara sa akin na hindi ako may sapat na pag-iisip at sa pagkuha ng kontrol sa aking mga pinansyal. Ang babaeng iyon na nagsabi sa akin na espesyal na tao lang ang inimbitahan nila sa kanilang kasal ay ngayon ay tinatrato ako na parang matandang malito. Hindi ako nalilito, sabi ko nang may matatag na tinig na nagpatahimik sa lahat. Mas malinaw ang isip ko ngayon kaysa sa nakaraang mga taon at aalis ka sa bahay ko ngayon din. Sumabat si Ginoong Fisher gamit ang profesional na tinig na ginagamit ng mga abogado kapag gusto nilang magmukhang makatwiran. Geng Richter, naiintindihan kong nabibigatan ka, ngunit may karapatan ang iyong mga anak na manghimasok kung naniniwala silang naapektuhan ang iyong kakayahang gumawa ng mga desisyong pinansyal. Naidokumento nila ang ilang nakakabahalang pag-uugali. Nakakabahalang pag-uugali. Ang tawa na lumabas sa lalamunan ko ay magaspang, halos malupit. Anong ibig sabihin? Na ako ang may-ari ng pera ko? Na hindi na namin popondohan ang pamumuhay ng dalawang matatanda na tinatrato akong parang basura? Tumalon si Lena na para bang pinapapapak ko siya. Hindi ka namin kailanman tinrato ng masama. Bahagi ka ng pamilya namin. Lahat ng meron ka ay sa amin din balang araw. Pinapabilis lang namin ang proseso. Iyon ang hubad, walang palamuti na katotohanan. Ang lahat ng pag-aari ko ay mapupunta rin sa kanila balang araw. Sa isip nila, patay na ako at kinokolekta na lang nila ng maaga ang kanilang mana. Hindi mahalaga kung may 70 taon pa akong natitira o 70 araw na lang. Para sa kanila, isa akong ATM na may mga paa na naging problema. Lumabas kayo,
Sabi ko, sabay turo sa pinto. Lahat kayong tatlo lumabas kayo sa bahay ko. Tumayo si Max na may mukha ng batang nagagalit kapag hindi nakuha ang gusto niya. Nanay, hindi kami pwedeng basta umalis. May mga obligasyon kami. Ang renta, ang hulog ng kotse, ang credit card na pinag-co-sign mo. Hindi mo pwedeng basta putulin ang tulong mo sa amin mula isang araw papunta sa susunod. Hindi ko kaya. Sa unang pagkakataon sa buong pag-uusap, tumaas ang boses ko. Sino ang nagsabing hindi pwede? Sa loob ng maraming taon, nagbayad ako ng upa na hindi naman nakapangalan sa akin. Pinuno ko ang refrigerator sa isang bahay na hindi ako tinatanggap. Pinunduhan ko ang isang buhay na malinaw na wala akong lugar. Kumuha si Ginoong Fisher ng folder mula sa kanyang briefcase at inilagay ito sa mesa ko. Ginang Richter, naghanda kami ng ilang dokumento na makakatulong sa paglipat na ito. Isang power of attorney na magpapahintulot kina Max at Lena na mas mahusay na pamahalaan ang iyong pananalapi. Pansamantala lang ito hanggang sa gumaan na ang pakiramdam mo. Kinuha ko ang folder at hindi ko man lang binuksan, itinapon ko ito ng direkta sa basurahan. Ang tanging pagbabagong mangyayari rito ay ang paglabas mo papunta sa pintuan. Nagsimulang umiyak si Lena, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Luha ito ng pagka-frustrate, ng pinigil na galit. Hindi mo pwedeng gawin ito sa amin, Rinade. Umaasa kami sa'yo. Nagplano kami batay sa suporta mo. Bumili kami ng mga bagay. Kumuha kami ng mga pananalapi na obligasyon dahil alam naming maaari naming ikatiwala sa iyo. Mga obligasyong nakabatay sa pera ko, sagot ko. Hindi sa aking kapakanan, hindi sa aking kaligayahan, hindi sa aking kumpanya, kundi sa pera ko lang. At ngayon na napagpasyahan kong mas mabuting gamitin ang pera ko para sa sarili kong buhay, bigla akong naging isang nalilitong matandang babae na nangangailangan ng legal na tagapangalaga. Sinubukan akong lapitan ni Max pero umatras ako. Hindi na siya ang batang tumatakbo sa mga bisig ko kapag nagkaroon siya ng bangungot. Isa na siyang 35 anyos na lalaki na tinuturing ang kanyang ina bilang hadlang sa pagitan niya at ng isang komportableng buhay na pinondohan ng iba. Ma, nagkamali tayo, sabi niya sa tinig na dapat ay nagpapahiwatig ng pagsisisi. Isang hindi pagkakaunawaan ang kasal. Kinabahan si Lena. Nasa ilalim ako ng presyon. Maaari nating ayusin ito kung magiging makatwiran ka lang muli. Makatwiran? Ang salitang iyon ay tila mapait sa aking bibig. Ang pagiging makatwiran ay nangangahulugang patuloy na magbayad para sa iyong buhay habang tinatrato mo akong parang estranghero. Nangangahulugan ito ng pagpapanggap na hindi masakit na hindi ako naisama sa pinakamahalagang araw ng buhay ng nag-iisang anak ko. Inayos ni Ginoong Fisher ang kanyang mga papeles nang may kahusayan ng isang taong sanay nang tanggihan ang kanyang mga panukala. Ginang Richter, hindi pa ito tapos. May mga legal na opsyon ang pamilya ninyo. Kung talagang gumagawa ka ng mga hindi makatwirang desisyon dahil sa problema sa kalusugang pangkaisipan, maaaring tukuyin ng hukom na kailangan mo ng tagapangalaga, parang suntok ang kanyang mga salita. Nalaman kong hindi lang ito isang mapanlinlang na pagbisita ng pamilya, isang tunay na legal na banta ito. Gusto nilang ideklara akong hindi karapat-dapat na pamahalaan ang sarili kong mga gawain. Ginoong Fisher, sabi ko, habang tinititigan ko siya ng diretso sa mata. Iminumungkahi kong magsaliksik ka ng mabuti bago mo banta-bantaan ang isang 71 anyos na babae na walang kapintasan sa pamamahala ng kanyang pananalapi sa loob ng 30 taon, na nag-alaga ng mag-isa sa kanyang anak matapos pumanaw ang kanyang asawa na nagpapatakbo ng sambahayan at nagtrabaho ng marangal hanggang sa magretiro at na hanggang noong nakaraang linggo ay pinansyal na sumusuporta sa 2 ganap ng may kakayahang matatanda. Tumigil sa pag-iyak si Lena at tumingin sa akin nang may lamig na sa wakas ay ipinakita ang kanyang tunay na mukha. Hindi ito mananatiling ganito, Renati. May karapatan din tayo at may abogado rin tayo. Sige, sagot ko. Kumuha ka ng lahat ng abogadong gusto mo. Gamit ang sarili mong pera, syempre, dahil wala na akong magagamit para pondohan ang mga tantrum mo sa korte. Umalis silang tatlo patungo sa pinto nang may sugatang dangal ng mga taong hindi sanay na tinatanggihan.
Bago siya lumabas, humarap si Max sa akin ng huli. Nanay, magtatapos ito ng masama para sa'yo. Mag-iisa ka rin sa huli at walang mag-aasikaso sa'yo kapag talagang kailangan mo ng tulong. Max, sabi ko ng may malalim na kalungkutan, ngunit may kasamang kristal na kalinawan. Mag-isa na ako. Ang pinagkaiba, ngayon ay pinili ko ito, hindi dahil sa pagpapabaya mo. Nang isinara ko ang pinto sa likod nila, nakatayo ako sa sala, napapaligiran ng pinakamagandang katahimikan na narinig ko sa loob ng maraming taon. Iyon ang katahimikan ng kalayaan. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog, ngunit hindi dahil sa kalungkutan o pagsisisi, kundi dahil sa adrenaline ng muling pag-angkin ng kontrol sa sarili kong buhay. Nakahiga ako ng gising sa kama, pinaplano ang aking mga susunod na hakbang na parang isang general na naghahanda para sa digmaan. Kung gusto ni na Max at Lena ng laban, bibigyan ko sila ng digmaan. Ngunit ito ay digmaan na lalabanan ko ng may katalinuhan, hindi emosyon. Sa ganap na ika-8 ng umaga, nakasuot na ako at handa nang umalis. Ang unang hinto ko ay sa opisina ng abogado, si Ginoong Weber, isang taong nakilala ko ilang taon na ang nakalipas nang inaasikaso ko ang huling habilin ng aking asawa. Hindi tulad ni Ginoong Fieser na dinala ni na Max at Lena, si Ginoong Weber ay may walang kapintasang reputasyon at dalubhasa sa pagprotekta sa karapatan ng mga matatanda, young Arthur. Sinabi niya sa akin habang ipinaliwanag ko ang sitwasyon, mas karaniwan kaysa sa akala mo ang sinubukan ng mga anak mo kahapon. Tinatawag itong pang-aabusong pinansyal sa matatanda at ito ay isang krimen federal. Ang katotohanang pumasok sila sa bahay mo nang walang pahintulot at sinuri ang iyong mga pribadong dokumento ay isang paglabag din. Ang mga salita niya ay parehong nagpatahimik at nag-alala sa akin. Pinatahimik nila ako dahil pinagtibay nila na hindi ako baliw, na ang nangyari ay tunay na pang-aabuso. Nabahala ako dahil naisip ko kung gaano kalala ang sitwasyon kaysa sa inaakala ko. Kailangan nating idokumento ang lahat, pagpapatuloy ni Ginoong Weber. Bawat paglilipat, bawat regalo, bawat beses na pinilit kanila ng pera. Babaguhin din namin ang iyong huling habilin upang maprotektahan ang iyong mga ari-arian mula sa mga susunod na pagtatangkang manipulahin ito. Gumugol kami ng 3 oras sa pagre-review ng aking mga record sa pananalapi. Nanghili si Ginoong Weber nang makita niya ang kabuuang halaga, $33,400 sa loob ng 3 taon. Yonang Richter, sa perang ito, maaari ka sanang nabuhay ng komportable, naglakbay at na-enjoy ang iyong pagre-retiro. Sa halip, pinunduhan mo ng buo ang pamumuhay ng 2 matatanda na hindi ka man lang nirespeto ng sapat para imbitahin sa kanilang kasal. Nang umalis ako sa opisina ni G. Weber, mayroon na akong kumpletong plano. Una, papalitan ko lahat ng kandado sa bahay ko. Pangalawa, magpapakabit ako ng security system na may mga kamera para protektahan ang sarili mula sa mga hindi inaasahang pagbisita sa hinaharap. Pangatlo, magbubukas ako ng bagong bank account sa ibang bangko kung saan wala silang kontak. At pang-apat, sisimulan ko ng mabuhay ang buhay na matagal kong ipinagpaliban sa loob ng maraming taon. Ang susunod kong hinto ay sa hardware store. Kilala ako ng may-ari, si Mr. Summer, sa loob ng maraming taon dahil palagi akong bumibili ng mga gamit para ayusin ang apartment ni na Max at Lena. Iba ang pagkakataong ito. G. Arthur, ano ang dinadala mo rito ngayon? Isa na namang emergency ba sa anak mo? Tanong niya ng may pamilyaridad ng isang taong tahimik na nasaksihan ang aking nasayang na kabutihang loob. Hindi, Ginoong Summer. Sa pagkakataong ito, para ito sa sarili kong bahay. Kailangan kong palitan lahat ng kandado at gusto kong pinakamataas ang kalidad nila. Nagulat siya nang tignan ako, pero hindi na nagtanong pa. Habang pinipili ko ang mga kandado, dumating ang anak niya, si Ethan, na nag-i-install ng mga security system. Ito ang Providence na kumikilos. Ethan, sabi ko sa kanya, kailangan ko ring magpagawa ng surveillance cameras buong sistema. Hindi ko issue ang presyo. Habang inihahanda nila ang lahat para sa pag-install kinabukasan, nakatanggap ako ng tawag mula sa hindi kilalang numero.
Si Lena pala, tumatawag gamit ang telepono ng iba dahil na-block ko ang numero niya matapos ang aming pag-aaway kahapon. Renata, si Lena ito. Pakiusap, huwag mo pangabitan. Kailangan nating mag-usap bilang mga sibilisadong matatanda. Magsalita ka, sabi ko ng tuyo. Makinig ka, naintindihan kong galit ka tungkol sa kasal. Isa itong pagkakamali. Napag-usapan na namin ni Max ito at gusto naming mabawi iyon sa'yo. Paano kung magkaroon tayo ng espesyal na hapunan para ipagdiwang ang ating kasal kasama ka? Pwede nating gawin iyon sa bahay mo. Magluto tayong magkasama tulad ng dati. Sobrang halata ng manipulasyon sa mga salita niya kaya muntik na akong matawa. Lena, magkano nga ba talaga ang utang mo sa renta? Ang katahimikan sa kabilang linya ang nagpapatunay na tumama ako sa pakiramdam niya. Kasi 2 buwan na. $1,000 lahat. Pero hindi lang dahil doon ako tumawag, Renati. Namimiss ka talaga namin sa buhay namin. Namimiss mo ba ako o ang pera ko? Direkta kong tanong. Pareho, ang sagot niya nang nakakagulat na tapat. Renat, hindi kita aalalahanin. Oo, kailangan namin ng tulong mo sa pera, pero mahal din namin ka. Mahalaga ka sa amin. Kung ganoon ako kahalaga, sabi ko, bakit hindi ako naging sapat na mahalaga para imbitahan sa kasal mo? Bakit hindi ako sapat na mahalaga para matawagan ng hindi humihingi ng pera? Kailan ka huling tumawag para lang itanong kung kamusta ako? Isa na namang katahimikan. Alam nating dalawa ang sagot. Kailanman. Lena, isang beses ko lang ipapaliwanag ito sa'yo. Sa loob ng 3 taon, tinrato mo akong parang ATM na may pakiramdam. Ginamit mo ako, binaliwala mo ako, pinahumiliate mo ako, at sa huli, ininsulto mo ako sa pinakamasahol na paraan. Ngayon na nauubos na ang pera, bigla mong natuklasan na mahal mo ako. Renaud, please, pinutol ko siya. Walang please, pinili mo na nang hindi mo ako inimbitahan sa kasal ninyo. Ngayon, ako naman ang gagawa ng sarili kong pasya. Binaba ko ang telepono at pinatay ko na ito ng tuluyan. Ayaw ko na ng anumang istorbo sa araw ng aking kalayaan. Noong hapon ding iyon, pumunta ako sa beauty salon na hindi ko nabisita ng mahigit 1 taon. Palagi kong kinansela ang mga appointment ko dahil may kailangan si Max o si Lena na agarang bagay o dahil ang perang nakalaan ko para sa sarili ko ay naging pang-emergency para sa kanila. Mrs. Richter, ang paborito kong hairstylist, tawag ni Cynthia. Nakakagulat. Akala ko nakalimutan mo na kami. Hindi ko kayo nakalimutan, Cynthia. Nakalimutan ko lang na karapat-dapat din akong alagaan. Pinagbigyan ko ang sarili ko sa buong serbisyo. Gupit, kulay, manicure, pedicure. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, gumastos ako para sa sarili ko nang hindi nakararamdam ng guilt. Habang inaayos ni Cynthia ang buhok ko, ikinuwento niya sa akin ang buhay niya, ang mga anak niya, ang mga pangarap niya. Nakakagaan ng loob makipag-usap nang hindi umiikot sa mga pangangailangan ni na Max at Lena. Maganda ka, Mrs. Richter, sabi niya nang matapos siya. Pero higit pa doon, mukhang malaya ka. May nangyaring mabuti? Oo, Cynthia. Natutunan ko na rin sa wakas na magsabi ng hindi. Pag-uwi ko nung hapon na iyon, may kotse sa harap ng pintuan ko na hindi ko nakilala. Nanlaki ang dibdib ko sandali, inakala kong baka bumalik na sina Max at Lena na may kasama pang iba, pero habang papalapit ako, nakita ko ang isang matandang babae na nakaupo sa baitang ng veranda ko. Mrs. Richter, tanong niya nang bumaba ako sa kotse. Oo, ako yan. Matutulungan ba kita? Ako si Eleanor Brooks. Nakatira ako sa katabi ninyo. Matagal na tayong magkapit-bahay pero hindi pa tayo nagkaroon ng pagkakataong mag-usap. Kahapon, may narinig akong napakalakas na boses sa bahay ninyo at nag-alala ako. Ayos lang ba ang lahat? Malalim ang nadama ko sa kanyang taus-pusong pag-aalala. Narito ang isang estranghero na mas nagpakita ng interes sa aking kapakanan kaysa sa sarili kong anak. Pumasok ka, Ginang Brooks. Magtimpla ako ng kape para sa iyo at ikukwento ko sa iyo ang isang kwento na hindi mo malalapitan. Habang naghahanda ako ng kape, ikinuwento ko sa kanya ang buong sitwasyon. Nakinig si Eleanor nang hindi pumuputol at paminsan-minsan ay tumango. At nang matapos kong ikwento, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Mrs. Richter, sabi niya,
Nagawa mo ang tama. Dumanas din ako ng katulad na sitwasyon sa anak kong babae, 5 taon na ang nakalipas. Akala ko rin noon na tungkulin kong pondohan ang kanyang buhay bilang isang ganap na adulto. Naniniwala rin ako na hindi nila ako mamahalin kung hindi ako magbibigay ng pera sa kanila. Ano ang nangyari? Tinigil ko ang pagbibigay ng pera nang mapagtanto kong tinatawagan lang nila ako kapag may kailangan sila. Sa simula, napakasama. Binalaan nila ako in blackmail. Sinubukang iparamdam sa akin na may kasalanan ako. Pero pagkatapos ng 6 na buwan, tumawag ang anak kong babae para taos-pusong humingi ng tawad. Ngayon, may tunay kaming relasyon na nakabatay sa pagmamahal, hindi sa pera. Ang mga salita niya ang nagbigay sa akin ng pag-asa at nagpapatunay na tama ang aking naging desisyon. Sa tingin mo ba maiintindihan ni na Max at Lena balang araw? Baka oo, baka hindi, ang matapat niyang sagot. Pero hindi na iyon ang iyong responsibilidad, Ginang Richter. Ang iyong responsibilidad ngayon ay mabuhay ka para sa sarili mo. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, natulog ako nang hindi nag-aalala kung may pera sina Max at Lena para sa renta, sa pagkain o sa kanilang mga gusto. Nakatulog ako nang iniisip ang sarili ko, ang mga plano ko, ang hinaharap ko, at mas mahimbing ang tulog ko kaysa sa mga nakaraang taon. Kinabukasan, dumating sina Ethan at Mr. Summer ng 8:00 ng umaga para palitan ang mga kandado at mag-install ng security system. Habang sila'y nagtatrabaho, hindi tumigil sa pagtunog ang telepono ko mula sa mga hindi kilalang numero. Sinusubukan pa rin akong kontakin ni Lena mula sa iba't ibang telepono, pero nakarating ako sa isang bagong kakayahan, ang tuluyang hindi pansinin ang mga tawag na ayaw ko. Mrs. Richter, sabi ni Ethan habang ini-install niya ang mga camera. Ang sistemang ito ay magbibigay sa iyo ng lubos na kapanatagan ng isip. Makikita mo sa telepono mo kung sino ang pumapasok sa bahay mo kahit wala ka rito. At kung may pumasok ng walang pahintulot, automatikong may alertong ipapadala sa pulisya. Hindi ko napigilang mapansin ang kabalintunaan. Nagpapakabit ako ng security system para protektahan ang sarili ko mula sa sariling anak. Pero hindi na ito sumakit ng kasing tindi tulad ng dati. Isa lamang itong praktikal na hakbang para mapanatili ang bagong kapanatagan ko. Habang sila'y nagtatrabaho, nagpasya akong gawin ang isang bagay na matagal ko nang hindi nagawa. Tawagan ang kapatid kong si Diana sa Chicago. Hindi na kami nagkausap dahil sa tuwing nag-uusap kami, sinasabi ko sa kanya ang tungkol sa mga tagumpay ni na Max at Lena, kung magkano ang nagastos ko para sa kanila at kung gaano ako ipinagmamalaki na matulungan sila. Nauunawaan ko na ngayon na ang aming mga pag-uusap ay naging ulat pinansyal na nakasuot ng balitang pampamilya. Rina de, ang sagot ni Diana na nagulat. Ate, kamusta ka? Ilang buwan na tayong hindi nag-uusap. Ayos lang ako, Diana. Mas mabuti pa nga. Tinawagan kita para sabihin na sa wakas ay gumising na ako sa katotohanan. Ikwento ko sa kanya ang buong kwento mula sa simula. Ang lihim na kasal, ang kahihiyan, ang pagbisita sa abogado, ang aking desisyon na itigil ang pondo. Tahimik na nakinig sa akin si Diana. At nang matapos ako, nagulat ako sa sagot niya. Rina de ate, panahon na nga. Sa tuwing nakikipag-usap tayo, nasasaktan ang puso ko sa pandinig na ipinagmamalaki mo kung gaano karaming pera ang binibigay mo sa kanila, na para bang nasusukat ang pag-ibig sa dolyar. May gusto akong sabihin sa'yo, pero hindi ko alam kung paano. Anong gusto mong sabihin sa akin? Na hindi ka kailanman nagsalita ng may pagmamahal tungkol sa'yo si Max noong nakikita ko siya sa mga pagtitipon ng pamilya. Palaging tinulungan ako ni nanay nito o binili ako ni nanay niyan. Pero hindi kailanman miss ko si nanay o mahal ko si nanay. Para kang isang tagapagbigay ng serbisyo, hindi isang tao. Masakit ang mga salita niya, pero kinakailangang sakit iyon. Parang kapag nililinis ng doktor ang nahawahan na sugat, masakit, pero bahagi iyon ng paggaling. Alam mo kung ano pa ang napansin ko? Nagpatuloy si Diana. Palagi kang binabanggit ni Lena sa panahong hinaharap. Kapag wala na si Renate, maaari nating ipaayos ang bahay niya o kapag nagmana na tayo, mag-i-invest tayo sa negosyo. Para bang hinihintay lang nilang mamatay ka para sila'y tunay na mabuhay.
Ang revelasyong ito ay tumama sa akin na parang timba ng yelo. Hindi lang nila ako nakikita bilang ATM, nakikita nila ako bilang pansamantalang hadlang sa pagitan nila at ng kanilang pera. Habang sinusubukan kong pasayahin sila, pinaplano na nila ang kanilang hinaharap nang wala ako. Pagkatapos naming mag-usap ni Diana, naupo ako sa kusina ko habang pinoproseso ang lahat ng impormasyong ito. Mga taon ang pagsasama sa isang lalaking tunay na nagmahal sa akin. 35 taon ang mag-isa kong pag-aalaga sa anak ko matapos pumanaw ang asawa ko at 3 taon ng pagpopondo sa 2 matatandang nakikita akong isang $100,000 na hadlang. Tumunog ang doorbell at sa bagong kamera nakita kong si Eleanor iyon na may hawak na tasa. Binuksan ko ang pinto at iniabot niya sa akin ang bagong timplang kape. Akala ko baka kailangan mo ng kasama pagkatapos ng lahat ng ikinuwento mo sa akin kahapon. Sabi niya ng may taos-pusong ngiti na lubos ko nang pinahahalagahan. Umupo kami sa sala at ikinuwento ni Eleanor ang iba pang detalye mula sa sarili niyang karanasan. Sinabi ng anak kong babae sa akin ang eksaktong kapareho ng sinasabi ni Lena sa iyo. Para kang pangalawang nanay para sa akin. Espesyal kami sa iyo. Pagdating ng araw, sa amin din ang lahat. Mga nakahandang linya iyan, Mrs. Richter. Natutunan nila iyon mula sa manual ng emosyonal na manipulasyon. Sa tingin mo ba may ganoong manual? Tanong ko ng medyo biro. Hindi naman opisyal, pero parang iisa lang ang binabasa ng lahat. Kabanata 1, gawing maramdaman sa kanya na hindi siya mapapalitan. Ang 2 kabanata ay lumikha ng patuloy na krisis pinansyal. Ang 3 kabanata ay kapag tumutol siya, questionin ang kanyang kalusugang pangkaisipan. Natawa kami, pero mapait ang tawa. Nakakatawa at nakakalungkot na makilala ang ganoong inaasahang mga pattern sa pag-uugali ng sarili nating mga anak. Naramdaman mo bang may kasalanan ka nang pinutol mo ang pera? Tanong ko kay Eleanor. Araw-araw sa unang 3 buwan, matapat niyang sagot. Pero pagkatapos ay nakita ko na ang mga resulta. Kinailangan ng anak kong babae na kumuha ng pangalawang trabaho. Tinigil ng asawa niya ang paglalaro ng golf tuwing katapusan ng linggo at naghahanap ng karagdagang trabaho. Natutong mamuhay ayon sa kanilang kakayahan. At higit sa lahat, natutuhan nilang ako ay isang tao, hindi isang pinagkukunan. Noong hapon na iyon, nagpasya akong gawin ang isang bagay na matagal ko nang ipinagpapaliban. Bisitahin ang puntod ng asawa ko. Palagi akong naghahanap ng dahilan para hindi pumunta dahil kailangan ni Max o ni Lena ng agarang bagay o dahil mas mainam na ilaan ang pamasahe sa isa sa kanilang mga emerhensya. Tahimik at maganda ang sementeryo. Mukhang medyo napabayaan ang puntod ni Robert dahil ilang buwan na akong hindi nakapunta roon para linisin ito. Umupo ako sa damo sa tabi ng lapida niya at kinausap ko siya na para bang buhay siya. Robert, mahal ko, sa tingin ko nawalan ako ng sarili ko ng sandali. Matapos kang umalis, inilaan ko ang lahat ng enerhiya ko kay Max. Gusto kong maging pinakamahusay na ina sa mundo. Iniisip kong magiging maayos din siyang lumaki kahit walang ama, pero sa palagay ko sa prosesong iyon, nakalimutan kong maging ako. Mahinahon na bumuga ang hangin at sa isang sandali, pakiramdam ko ay nakikinig siya sa akin. Ang anak natin ay naging isang taong hindi ko na nakikilala. O baka naman dati na siyang ganito at ayaw ko lang itong aminin. Ang asawa niya ay ayos lang. Alam mo naman kung ano siya. Ang perang iniwan mo para mabuhay ako ng payapa, ginastos ko iyon sa pag-aalaga sa kanila. Pero hindi na ngayon, mahal ko. Natuto na ako. Nilinis ko ang puntod niya, pinalitan ang mga nalanta ng bulaklak ng bago at nanatili ako roon ng 1 pang oras, simpleng ninanamnam ang kapayapaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako nagmamadaling umuwi para lutasin ang krisis ni na Max at Lena. Pagdating ko sa bahay, may 3 kotse na naman na nakaparada sa harap ng pintuan ko. Tumibok ng mabilis ang puso ko, pero sa pagkakataong ito, handa na ako. Ipinakita ng mga kamera na sina Max, Lena at 2 iba pang hindi ko nakikilalang tao. Mukhang lahat sila ay naiinis, nag-uusap-usap at nagtuturo sa bahay ko. Hindi ako bumaba sa kotse. Sa halip, tinawagan ko si Ginoong Weber, ang abogado ko.
Ginoong Weber, nandito na naman sila sa bahay ko. Sa pagkakataong ito, may dala na silang mas maraming tao. Ano ang gagawin ko? Huwag kang bumaba sa kotse, Ginang Richter. Dadating ako agad at tatawagan ko ang pulis. Pagkatapos ng usapan natin kahapon, nag-request ako ng pansamantalang restraining order. Hindi sila pinapayagang makapasok sa pag-aari mo. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Ginoong Weber at 2 patrol car ng pulis. Pinanood ko ang mga opisyal na nakikipag-usap kina Max at Lena. Nakita kong kumakaway ng may galit ang anak ko. Nakita kong umiiyak muli si Lena, pero sa pagkakataong ito, hindi ako naantig ng kanyang mga luha. Lumapit ang isa sa mga opisyal sa kotse ko. "Ma'am, maaari na kayong lumabas ng ligtas. Aalis na agad ang mga bisita ninyo." Nang bumaba ako ng kotse, sumigaw sa akin si Max mula sa kalsada. "Ma'am, nakakabaliw ito. Kami ang pamilya mo. Hindi mo pwedeng ipatawag ang pulis laban sa sariling anak mo." "Max," sagot ko ng may kalmadong ikinagulat ko rin, "ang pamilya ay hindi nagbabanta ng kaso para sa mental na kakulangan. Ang pamilya ay hindi sumusugod sa bahay ng iba nang walang pahintulot. Ang pamilya ay hindi tinatrato ang kanilang ina na parang ATM." Sumigaw si Lena mula sa kabila ng kalsada. "Babayaran mo sa amin lahat ng utang mo. May mga bayarin na pinirmahan mong kasamahan. Hindi mo kami pwedeng basta-basta iwan ng ganito." Sumabat si Ginoong Weber. "Jennifer Brooks, ang anumang susunod na komunikasyon ay dapat sa pamamagitan ng aking opisina at iminumungkahi kong kumonsulta ka sa isang abogado bago magbanta ng pagkolekta dahil may kumpletong dokumento ang aking kliyente ng lahat ng bayad na kusang loob niyang ginawa sa loob ng 3 taon. Pinanood ko silang umalis sa kanilang mga sasakyan, talo, ngunit hindi sumusuko. Alam kong hindi pa ito tapos, ngunit sa unang pagkakataon sa sitwasyong ito, nakaramdam ako ng kumpiyansa. Nakatanggap ako ng propesyonal na tulong. May emosyonal na suporta ako mula kay Eleanor. At higit sa lahat, may malinaw akong pag-iisip tungkol sa tama at mali. Noong gabing iyon, inimbitahan ako ni Eleanor sa bahay nila para sa hapunan. Nakilala ko ang anak niyang babae na bumisita. At nakita ko mismo kung ano ang itsura ng isang malusog na ugnayan sa pamilya. Nag-uusap sila ng may paggalang, taos-pusong nagtatanong tungkol sa buhay ng isa't isa, at sabay silang tumatawa. Hindi humingi ng pera ang anak na babae kahit minsan sa buong gabi. Gusto ko rin iyon kay Max, ang inamin ko kay Eleanor nang umalis na ang anak niya. "At baka makuha mo rin iyon balang araw," ang sagot niya. "Pero una, kailangan niyang matutunan na isa kang taong karapat-dapat igalang, hindi lang pinagkukunan ng pera." Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, natulog ako ng may pag-asa para sa hinaharap. Ang mga sumunod na araw ay kakaibang payapa. Ipinakita sa akin ng mga surveillance camera na dumaraan sina Max at Lena sa harap ng bahay ko ng ilang beses sa isang araw. Minsan ay mabagal, minsan naman ay pumaparada sila ng ilang minuto, ngunit hindi bumababa. Para bang pinag-aaralan nila ang aking routine, hinahanap ang perpektong sandali para sa kanilang susunod na hakbang. Pinayuhan ako ni Ginoong Weber na idokumento ang bawat isa sa mga pagbisitang ito. Kaya naglista ako ng detalyado kasama ang petsa at oras. "Ang kanilang pagtitiyaga ay magiging pabor sa atin," sabi niya. "Sa tuwing lumalapit sila kahit sinabi na naming huwag, lalo pang pinatitibay nito ang ating kaso para sa permanenteng restraining order." Noong Biyernes ng umaga, kalmado akong nag-aalmusal nang tumunog ang kampanilya. Ipinakita sa akin ng mga kamera ang isang napakagandang babae na naka-uniforme, may folder sa kamay at may professional na ngiti. Hindi ko siya nakilala, pero may sinasabi sa akin ang kanyang tindig na hindi ito isang sosyal na pagbisita. "Magandang umaga, Ginang Renate Richter," sabi niya nang buksan ko ang pinto. "Ako ay isang social investigator mula sa tanggapan ng serbisyong pangmatatanda. Nakakuha kami ng ulat na maaaring ikaw ay nasa isang sitwasyong delikado at kailangan naming magsagawa ng wellness check." Nanlamig ang dugo ko. Pinahirap ni na Max at Lena ang sitwasyon. Hindi na ito basta-bastang banta mula sa mga pribadong abogado. Ngayon ay naisangkot na nila ang gobyerno. "Pwede ko bang makita ang ID mo?"
Tanong ko, pinipilit na manatiling kalmado. Siyempre, ipinakita niya sa akin ang isang opisyal na ID na mukhang tunay. Ako si social worker Mrs. Schmidt. Pwede ba akong pumasok at makipag-usap sa iyo? Pinasok ko siya. Alam kong mas makasasama sa kaso ko kung tatanggihan ko siya. Umakyat si Mrs. Schmidt sa sala ko at kumuha ng isang porma mula sa kanyang folder. Mrs. Richter, nakatanggap kami ng mga ulat na nagpakita ka ng makabuluhang pagbabago sa iyong pananalapi, na pinutol mo ang komunikasyon sa iyong pamilya at na nagpakita ka ng mga palatandaan ng paranoia sa pamamagitan ng pag-install ng hindi kinakailangang mga sistema ng seguridad. Sinabi rin sa amin na tinanggihan mo ang medical at legal na tulong mula sa iyong mga mahal sa buhay. Bawat salita ay maingat na pinili upang ipakita akong isang matandang babaeng may suliraning pangkaisipan. Nakilala ko ang sulat kamay ni Lena sa mga salitang iyon. Palagi siyang magaling sa pagmamanipula ng mga salita para makuha ang gusto niya. Miss Schmidt, sabi ko nang may buong dangal na aking maibubuga. Nais kong tawagan ang abogado ko bago sumagot sa anumang tanong. Ma'am, hindi ito isang legal na interrogation. Isang wellness check lang ito. Kung wala kang tinatago, hindi dapat maging problema ang makipag-usap sa akin. Ang pariralang, kung wala kang tinatago, ang nagpabuwelta sa akin. Iyon ang parehong lohika na ginagamit ng mga nang-aabuso para bigyang katwiran ang kanilang paglabag. Kung inosente ka, hindi ka dapat magreklamo sa paglabag sa iyong privacy. Miss, tatawagan ko ang abogado ko. Maaari kang maghintay dito o bumalik sa ibang araw, pero hindi ako sasagot ng anumang tanong nang wala ang aking abogado. Tinawagan ko si Ginoong Weber at nandyan siya sa loob ng 20 minuto. Nang pumasok siya at makita ang social worker, tumigas ang kanyang ekspresyon. Miss Schmidt, sabi niya matapos tingnan ang ID niya, sana may court order kayo para narito dahil ang kliyente ko ay nasa ilalim ng aking legal na representasyon at anumang hindi autorisadong investigasyon ay itinuturing na panliligalig. Gino, sagot ni Mrs. Schmidt nang hindi kasing tiwala gaya ng dati. May mga ulat kami mula sa mga miyembrong may malasakit sa pamilya tungkol sa kalagayan ng ginang. Tungkulin naming mag-imbestiga. Anong pamilya? Tanong ni Mr. Weber nang matuyo ang tono. Iyon ding pamilya na sinubukang ipapirma sa kanya ang kapangyarihang kumatawan ng walang kinatawan. Iyon ding pamilya na pumasok ng walang pahintulot sa bahay niya at tiningnan ang kanyang mga pribadong dokumento. Iyon ding pamilya na hindi siya isinama sa mahahalagang okasyon habang nabubuhay sa pera niya. Kinuha ni G. Weber ang isang folder mula sa kanyang briefcase at inilagay ito sa mesa. Narito ang kumpletong dokumentasyon ng pinansyal at emosyonal na pang-aabuso sa aking kliyente. $33,400 na na-withdraw mula sa kanyang mga account sa loob ng 3 taon. Sistemang pagbubukod-bukod sa lipunan at emosyonal na pananakot. Kung may kailangang imbestigahan dito, hindi iyon ang aking kliyente. Sinuri ni Ginang Schmidt ang mga dokumento nang may lumalalang pagkabahala. Kitang-kita na ang impormasyong ibinigay sa kanya ay hindi tumutugma sa katotohanang nasa harapan niya. Ginang Arthur, sa wakas ay nagsalita siya. Maaari mo ba akong ipaliwanag kung bakit bigla mo ring itinigil ang pinansyal na suporta para sa iyong anak na lalaki? Dahil sa wakas ay natuklasan kong ginagamit nila ako, simpleng sagot ko. Dahil naisip ko na para sa kanila, hindi ako isang ina, kundi isang bank account. Dahil pagod na akong pondohan ang buhay ng mga taong itinuturing akong hadlang. Pero hindi mo ba nararamdaman na responsibilidad mong tulungan ang pamilya mo? Nagpagalit sa akin ang tanong, Binibining Schmidt, ang aking responsibilidad bilang ina ay palakihin ang aking anak hanggang sa siya ay 18, turuan siya at bigyan siya ng mga kasanayan para maging isang malayang matanda. 30 pa ma'am na taong gulang ang anak ko, may asawa na at lubos na kayang suportahan ang sarili. Hindi aking responsibilidad na punduhan ang buhay niya bilang isang ganap na adulto. Pinili kong hindi na gawin iyon. Humirit si Ginoong Weber. Binabanggit ko lang, Miss Schmidt, ituturing mo bang normal na ang isang 35 anyos na adulto ay hindi makabayad ng sarili niyang renta nang hindi tinutulungan ng kanyang 71 anyos na ina?
Hindi agad sumagot si Ginang Schmidt. Nakita kong muling sinusuri niya ang buong sitwasyon. "Geng, Richter?" tanong niya makalipas ang sandali. "Kinokontrol mo ba ng lubusan ang sarili mong pananalapi? Maipapakita ko sa iyo ang aking mga bank statement, ang aking mga investment, ang aking mga bayarin sa buwis. Lahat ay napapanahon at maayos. Namumuhay ka bang mag-isa? Tulad ng nakikita mo, malinis ang aking bahay. Inaalagaan ko ang aking sarili sa pisikal. Ako mismo ang nagmamaneho ng aking sasakyan. Mayroon akong malusog na ugnayan sa aking mga kapitbahay. Umiinom ka ba ng anumang gamot? Bitamina lang at paminsan-minsan aspirin. Wala akong anumang kondisyong medikal na nangangailangan ng gamot." Dagdag ni Ginoong Weber, "Kakatapos lang sumailalim ang kliyente ko sa malawakang pagsusuring medikal bilang bahagi ng ating legal na proseso. Nasa perpektong kondisyong pangkaisipan at pisikal siya." Isinara ni Ginang Schmidt ang kanyang folder sa loob. "Ginang Richter, batay sa pag-uusap na ito at sa dokumentasyong aking ni-review, wala akong nakikitang indikasyon na ikaw ay nanganganib o nangangailangan ng interbensyon. Ipipasara ko na ang kasong ito." Pagkatapos niyang umalis, nanahimik kami ni Ginoong Weber ng ilang sandali. "Renat," sa wakas ay nagsalita siya, patuloy itong lalala. Gumagastos sina Max at Lena ng perang wala sa kanila para kumuha ng mga profesional upang subukang ipadeklara kang hindi may kakayahan. Ibig bang sabihin noon ay desperado na sila? Iyon mismo ang ibig sabihin. Ano pa ang magagawa nila? Maaari silang magsampa ng kaso para sa kawalan ng kakayahan. Magastos ito at mahirap manalo. Pero kung makakahanap sila ng hukom na kaawaan at psychiatrist na handang magpatotoo pabor sa kanila, maaari silang mabigyan ng tagapangalaga. Kinilabutan ako sa iniisip. Maaari nilang kontrolin ang pera ko. Maaari nilang subukan, pero may matibay kaming ebidensya na ikaw ay ganap na may kakayahan at ang motibo nila ay kasakiman at hindi tunay na pag-aalala. Noong hapon na iyon, tinawagan ko si Diana para maglabas ng salubin. "Ate," sabi niya matapos pakinggan ang kwento ko, "napapansin mo ba kung gaano kalayo ang handa nilang gawin para sa pera? Nanganganib nila ang ugnayan sa pamilya, gumagastos ng pera sa mga abogado at doktor, sinisira ang sarili nilang reputasyon, lahat para makuha uli ang access sa bank account mo." Napaisip ako sa mga sinabi niya. Lubos nang naipakita ni na Max at Lena ang tunay nilang pagkatao. Walang pagbabalik. Walang posibilidad ng tunay na pagkakasundo. Para sa kanila, hindi ako kailanman naging isang ina o isang iginagalang na biyenan. Palagi lang akong pera na may mga paa. Ang rebelasyong ito, bagaman masakit, ay nakalaya rin. Hindi ko na kailangang mag-alala kung tama ba ang aking ginagawang desisyon. Hindi ko na kailangang makaramdam ng pagkakasala sa pagprotekta sa aking sarili. Pinatunayan nila sa kanilang mga sarili na mas hindi mahalaga sa kanila ang aking emosyonal at pisikal na kapakanan kaysa sa aking pera. Noong gabing iyon, dumalaw si Eleanor na may daladalang sorpresa. Inanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan mula sa garden club upang makilala ako. Ipinakilala niya ako kay Renate. "Ito ang mga kaibigan kong sina Cynthia, nakilala mo na mula sa salon, Maria, Carmen at Alfreda. Lahat kami ay dumaan sa magkakaparehong sitwasyon kasama ang mga miyembrong abusado ng pamilya. Ginugol namin ang gabi sa pagbabahagi ng aming mga kwento. Kinailangan ni Maria na magtakda ng hangganan sa kapatid niyang palaging nanghihingi ng pera sa kanya. Pinutol naman ni Carmen ang relasyon niya sa anak niyang babae na bumibisita lang kapag kailangan niya ng pera. Kinailangan namang baguhin ni Alfreda ang kanyang testamento nang malaman niyang itinuturing siya ng kanyang mga apo na kanilang plano sa pagreretiro. Ang pinakamasakit sa akin, inamin ko, ay hindi ang pagkawala ng perang ibinigay ko sa kanila, kundi ang malaman na hindi ko kailanman naranasan ang pagmamahal na akala kong meron ako. "Rinade," sabi ni Alfreda nang may karunungan ng kanyang 80 taon, "ang tunay na pag-ibig ay hindi mabibili o mapagbibili. Kung kailangan mong magbayad para dito, hindi ito kailanman naging totoo." Ang mga salita niya ay parang bomba sa sugatan kong kaluluwa. Tama siya. Bumili ako ng pansin, hindi ng pagmamahal.
pinunduhan ko ang isang ilusyon. Alam mo kung ano ang nadiskubre ko? Sabi ko sa mga bagong kaibigan ko, mas masahol ang mag-isa habang napapaligiran ka ng mga taong hindi ka mahal kaysa sa mag-isa kang mag-isa. Kahit papaano, ngayon na mag-isa ako, mabuti ang kasama ko. Nagtawanan silang lahat at nag-toast kami para sa bagong karunungang aming natamo. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ng mga bagong kaibigan ko, naupo ako sa hardin ko habang nag-iisip. Mas nagniningning ang mga bituin kaysa dati, o baka nakikita ko na sila ng mas malinaw. Sa unang pagkakataon sa aking buhay na nasa hustong gulang, ako ay ganap na nag-iisa sa usaping pinansyal. Wala akong inaasa, walang obligasyong pinansyal sa kahit kanino maliban sa sarili ko. At sa halip na matakot ako, natuwa ako sa katotohanan ito. Maaari akong maglakbay kailan ko gusto. Maaari kong ipaayos ang bahay ko. Maaari akong bumili ng magagandang damit para sa sarili ko. Maaari akong mag-donate sa mga kawanggawa na mahalaga sa akin. Maaari kong ipuhunan ang pera para sa sarili kong hinaharap sa halip na punduhan ang kasalukuyan ng mga taong walang pasasalamat. Ang kalayaan ay may lasa ng pag-asa. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, gusto kong planuhin ang aking hinaharap. Isang buwan matapos ang pagbisita sa psychiatrist, inakala kong sa wakas ay napanalunan ko na ang digmaan. Nakabuo na ako ng isang magandang rutina. Kalmado akong nag-aalmusal at nagbabasa ng pahayagan. Inaasikaso ko ang aking hardin, nag-uulanan kasama si Eleanor o isa sa aking mga bagong kaibigan. At tuwing hapon, inialay ko ang aking sarili sa mga aktibidad na matagal ko nang pinabayaan. Nagsimula na akong muling magpinta, isang bagay na hilig ko bago ako naging tagapamahala ng pananalapi nina Max at Lena. Ngunit isang Huwebes ng umaga, habang pinipinta ko ang mga bulaklak sa bagong easel ko, dumating si Ginoong Weber sa bahay ko na may malungkot na ekspresyon na nagpatuyo ng dugo ko. "Renady, kailangan nating mag-usap." Naghain sina Max at Lena ng formal na kaso para sa kakulangan sa pag-iisip sa hukuman pangkabataan. Hinihiling nila na magtalaga ng isang legal na tagapangalaga para sa iyo. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa akin na parang mga bato. Alam kong posibleng mangyari iyon, pero ang marinig ito ng malakas ay lalong nagpatunay na ito ay totoo at nakakatakot. Ibig bang sabihin, pwede nilang kontrolin ang pera ko? Kung matutukoy ng hukom na hindi mo kayang pamahalaan ang iyong mga usapin, oo, maaari niyang italaga si Max bilang iyong legal na tagapangalaga na magbibigay sa kanya ng buong kontrol sa iyong pananalapi. Mabigat akong naupo sa aking sopa, nararamdaman ko ang bigat ng pinakamalalim na pagtataksil na naranasan ko sa buhay. Sinusubukan ng sariling anak ko na ideklara akong legal na hindi kompetente para nakawin ang pera ko. Ginoong Weber, anong ebidensya ang mayroon sila? Ikaw mismo ang nakakita na ako ay ganap na kompetente. Mayroon silang pahayag mula sa 3 saksi na nagsasabing kumilos kang pabigla-bigla. Nagpasa rin sila ng hindi na bayarang bayarin sa doktor na di umano'y hindi mo binayaran at mga gamot na di umano'y inipon mo nang hindi mo iniinom. Pero kasinungalingan iyon. Wala akong hindi na bayarang bayarin sa doktor o mga gamot na tinipon ko nang hindi ko iniinom. Kilala ko si Renade, pero gumawa sila ng mga nakakumbinsing ebidensya. Nasa kanila rin ang pahayag mula kay Dr. Lehman na nagsasabing tumanggi kang makipagtulungan sa isang psychiatric evaluation na kanilang iniuugnay bilang patunay ng paghina ng iyong pag-iisip. Ang manipulasyon ay demonyo. Ginawa nilang patunay ng sakit sa pag-iisip ang pagtanggi kong sumailalim sa isang hindi kinakailangang pagsusuri. Ginamit nila ang aking likas na ugali na protektahan ang sarili mula sa kanila bilang patunay na kailangan akong protektahan. Sino ang 3 saksi? Tiningnan ni Ginoong Weber ang kanyang mga dokumento. Si Lena, siyempre isang kapitbahay na si Ginoong Davis, at ang isang taong nagpapanggap na ikaw ang parmasyutiko, si Ginoong Green. Si Ginoong Davis ang kapitbahay sa kabila ng kalsada. Isang hindi kaaya-ayang tao na palaging may problema sa akin dahil minsan nagpapark ang mga kaibigan ko sa harap ng bahay niya.
Si Ginoong Green nga ang parmasyutiko ko, pero hindi ko maintindihan kung ano ang galit niya sa akin. Kailangan kong kausapin si Ginoong Green, sabi ko kay Ginoong Weber. May hindi tama. Nagpunta kami sa parmasya nang magkasama noong hapon na iyon. Tumatanggap si Ginoong Green nang ako'y dumating na naguguluhan at kinakabahan. Gangga Rector, butit nakikita kita. Kamusta ka, Ginoong Green? Sinabihan ako na pumirma ka ng pahayag na nagsasabing nagpapakita ako ng hindi regular na pag-uugali dahil sa aking mga gamot. Namula ang mukha niya na parang kamatis. Ginong Richter, dumalaw ang manugang mo ilang linggo na ang nakalipas at nagtanong tungkol sa mga gamot mo. Sabi niya nag-aalala siya dahil kumikilos ka ng kakaiba. At ano ang sinabi mo sa kanya? Ipinaliwanag ko sa kanya na bitamina at paminsan-minsang aspirin lang ang binibili mo, na wala kang regular na reseta, pero iginiit niya na ito raw ang patunay na hindi mo inaalagaan ng maayos ang kalusugan mo. Biglang singit ni Ginoong Weber, Ginoong Green, pumirma ka ba ng papel? Dinala niya ang isang dokumento na nagsasabing kinukumpirma ko na si Ginang Richter ay may hindi regular na pagbili ng gamot. Akala ko para iyon sa kanyang health insurance o kung anuman. Hindi ko alam na para pala iyon sa isang demanda. Napanloko ang sariling parmasyutiko ko para pumirma ng isang bagay na hindi niya lubos na naintindihan. Walang hangganan ang manipulasyon ni Lena. Ginoong Green, sabi ko, kailangan kong isulat mo ang isang pahayag na nagpapaliwanag ng eksakto kung ano ang nangyari at naglilinaw na wala akong problema sa mga gamot. Siyempre, Ginang Richter, taos-puso akong humihingi ng paumanhin sa hindi pagkakaunawaan na ito. Pagkatapos sa parmasya, pumunta kami para harapin si Ginoong Davis. Nang kumatok kami sa pinto niya, sinalubong kami niya ng halatang pagkamuhi. Ano ang gusto mo, Ginoong Davis? Sabi ni Ginoong Weber, naiintindihan kong pumirma ka ng pahayag tungkol sa pag-uugali ng kliyente ko. At tama ka, ginawa ko nga. Baliw ang babaeng iyon. Ilang linggo na siyang kumikilos ng kakaiba. Maaari mo bang maging mas tiyak tungkol sa mga pag-uugaling nakita mo? Paglalagay ng mga kamera na parabang nakatira siya sa lugar ng digmaan, palaging may mga estrangherong bumibisita, pagsigaw sa kanyang pamilya sa kalsada. Napagtanto kong inalis ni Ginoong Davis sa konteksto ang lahat, inilagay ang mga kamera para sa protection. Ang mga estranghero ay mga bagong kaibigan ko. Ang pagsigaw ay ako na ipinagtatanggol ang bahay ko mula sa pagsalakay ni Max at Lena. Ginoong Davis, sabi ko, alam mo ba kung bakit ko inilagay ang mga kamera? Hindi at wala akong pakialam. Para protektahan ang sarili ko mula sa anak kong lalaki at manugang na pumasok sa bahay ko nang walang pahintulot at nagbanta sa akin. Iyan ang sasabihin ng isang baliw, sagot niya ng may pang-iinsulto. Walang paraan para makipagrason sa kanya. Ang pahayag niya ay batay sa mababaw na obserbasyon na malisyosong ininterpret. Nang gabing iyon, nag-upo kami ni Ginoong Weber para planuhin ang aming depensa. Renady, kailangan natin ng sarili nating pagsusuring psikiatriko. May kakilala akong si Dr. Moore na dalubhasa sa pagtatasa ng kakayahang pangkaisipan. Maaari niyang opisyal na kumpirmahin na ikaw ay ganap na may kakayahan. Paano kung pinagkatiwalaan ni Max at Lena ang hukom? Paano kung wala nang saysay ang lahat ng ito dahil nakapagdesisyon na silang ideklara akong hindi kompetente? Rinade, hindi perpekto ang sistema ng batas pero hindi rin naman ito lubos na korap. May matibay kaming ebidensya ng iyong kakayahang pangkaisipan at ng kanilang motibasyong pinansyal. Lalabanin natin ito. Kinabukasan, pumunta ako sa aking appointment kay Dr. Moore. Siya ay isang babae sa kanyang 50 na may mabait, ngunit matalas na mga mata. Jeng Cam Richter, tatanungin kita ng serye ng mga tanong at pagsusuri upang tasahin ang iyong kakayahang pangkaisipan. Huwag magmadali at sagutin ng tapat. Sa loob ng 2 oras, tinanong niya ako tungkol sa aking memorya, kakayahan sa pag-iisip, pag-unawa sa pananalapi at kalusugang emosyonal. Binigyan din niya ako ng mga pagsusuring pangkaisipan at pinakiusapan akong lutasin ang mga problemang matematikal at lohikal. Gengetaw Richter, sa wakas ay sinabi niya, ang iyong mga resulta ay mas mataas kaysa sa karaniwan para sa iyong edad.
Hindi ka lang mentally competent, kundi napakahusay ang iyong cognitive function. Doktora, bakit sa tingin mo ginagawa ito ng pamilya ko? Batay sa sinabi mo at sa mga dokumentong ni-review ko, mukhang isang klasikong kaso ito ng pinansyal na pagsasamantala sa matatanda. Sa kasamaang palad, mas karaniwan ito kaysa sa inaakala ng mga tao. Umalis ako sa konsultasyon na pakiramdam kong nabigyan ng katwiran, pero malungkot din. Ang profesional na kumpirmasyon ng aking kalusugang pangkaisipan ay naging ginhawa, ngunit pinagtibay din nito na tunay at kinakailangan ang demanda. Noong hapon ding iyon, inorganisa ni Eleanor ang isang emergency na pagpupulong kasama ang lahat ng aming mga kaibigan mula sa Garden Club. Nang ikwento ko sa kanila ang tungkol sa demanda dahil sa kawalan ng kakayahan, nagalit ang lahat. Renate, sabi ni Maria, magbibigay kami ng testimonya pabor sa iyo. Nasa piling mo kami ng ilang linggo at nakikita ng lahat na maayos ka lang. Masigit pa sa maayos, dagdag ni Cynthia. Mas malinaw ang pag-iisip mo at mas matatag ka kaysa sa maraming babaeng 40 anyos na kilala ko. Si Alfreda, sa kanyang 80 anyos na karunungan, ay hinawakan ang mga kamay ko. Renate, mahal ko, hindi bago ang ginagawa ng mga anak mo. Sa loob ng maraming henerasyon, sinubukan ng mga makasariling anak na ideklara ang kanilang mga magulang na baliw para makuha ang pera nila. Pero mayroon kang isang bagay na wala ang karamihan sa mga biktimang ito. Documentation, legal na suporta, at mga kaibigang makapagsaksi para sa iyo. Nagbigay sa akin ng pag-asa ang kanyang mga salita. Hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Mayroon akong hukbo ng mga matitibay na kababaihan na personal na nasaksihan ang aking pagbabago. Alam mo kung ano ang pinakamalungkot sa lahat ng ito? Sinabi ko na handa sina Max at Lena na sirain ang anumang posibilidad ng pagkakasundo sa hinaharap para sa pera. Kahit na handa akong patawarin ang lahat ng nagawa nila, wala nang pabalik mula rito. At marahil ay para sa ikabubuti iyon ang sagot ni Cynthia. Alam mo na ngayon kung sino talaga sila at maaari ka ng kumilos ng naaayon. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot na ito, tunay akong umiyak. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa matinding pighati. Huling paalam ko na sa anak na inakala kong akin, sa pangarap ng isang mapagmahal na pamilya, sa ilusyon na nasusuklian ang walang kondisyong pagmamahal. Ngunit may isang bagong bagay ding sumibol sa loob ko. Isang matibay na determinasyon na hindi hayaan ang sarili kong agawan, hindi lamang ng aking pera, kundi pati na rin ng aking dangal at kalayaan. Opisyal nang nagsimula ang digmaan, ngunit handa na akong lumaban. Dumating ang paglilitis makalipas ang 3 linggo. Maaga akong nagising, sinuot ko ang aking pinakamagandang itim na Amerikana at tiningnan ko ang sarili sa salamin na may determinasyong hindi ko pa kailanman naramdaman noon. Ngayon, hindi lamang ang aking kakayahang pangkaisipan ang huhusgahan, kundi pati ang aking dangal bilang isang tao, ang aking karapatang mabuhay ng malaya mula sa pang-aabuso, at ang aking halaga lampas sa aking bank account ang huhusgahan. Dumating si Ginoong Weber ng 7:00 ng umaga upang talakayin ng huling beses ang aming estratehiya. Renate, tandaan mo, nasa kanila ang pasanin ng patunay. Kailangan nilang patunayan na ikaw ay walang kakayahan. Kailangan lang nating ipakita na hindi ka ganoon. At paano kung may kinikilingan na ang hukom? Kilala si Hukom Miller sa pagiging patas. Inaral ko ang kanyang mga nakaraang kaso at hindi niya automatikong pinapaboran ang mga pamilya. Nakatutok siya sa pagprotekta sa karapatan ng mga matatanda. Dumating kami sa hukuman ng 9:00 ng umaga. Sa pasilyo, nakita ko si Max na nakasuot ng bagong Amerikana na malamang binili niya para sa okasyong ito at si Lena ay nakasuot ng itim na para bang nasa libing. Marahil iyon ang libing ng aming ugnayang pampamilya. Nang magtama ang aming mga mata, iniiwas ni Max ang tingin ko, ngunit hinarap naman ni Lena ang aking tingin nang may lamig na nagpapatunay na para sa kanya, ito ay isang simpleng transaksyon lamang. Ang kanilang abogado ay isang matanda at eleganteng lalaki na may tiwalang nagmumula sa pananalo sa mga katulad na kaso dati.
Nang simulan niya ang kanyang pambungad na pahayag, malinaw ang kanyang estratehiya na ilarawan ako bilang isang nalilitong matandang babae na minanipula ng mga estranghero upang ihiwalay ako sa aking mapagmahal na pamilya. Ginoong hukom, wika niya sa seryosong tinig, napakita ni Ginang Renady Ristor ang malinaw na paghina ng pag-iisip nitong mga nakaraang buwan. Pinutol niya ang lahat ng pinansyal na suporta para sa kanyang pamilya nang walang makatwirang paliwanag. Naglagay siya ng hindi kinakailangang mga sistema ng seguridad dahil sa paranoia at inilayo niya ang sarili sa kanyang mga mahal sa buhay sa ilalim ng impluwensya ng mga kapitbahay at abogado na halatang sinasamantala ang kanyang mahina na kalagayan. Bawat salita ay maingat na pinili upang gawing parang demensya ang aking pagpapalakas ng sarili at parang panlabas na manipulasyon ang aking kalayaan. Pagkatapos ay tinawag nila ang kanilang mga saksi. Si Lena ang unang nagpatotoo at ang kanyang pagganap ay karapat-dapat sa Oscar. Umiyak siya habang inilalarawan kung paano ako lubos na nagbago, kung paano ako naging mapagbanta at paranoide, kung paano ko inihiwalay ang sarili ko sa pamilyang nagmamahal sa akin. Your Honor, anya sa nanginginig na tinig. Si Renate ay palaging parang pangalawang ina ko. Nakapanlumo ang makita ang paghina ng kanyang pag-iisip. Gusto lang naming tulungan siyang makuha ang pangangalaga na kailangan niya. Mga kasinungalingan na binalot ng nakakumbinsing luha. Nang siya ay kontratan tanungin ni Ginoong Weber, nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa kanyang kwento. Jieng Schuster, masasabi mo po ba sa hukuman kung kailan ka huling tumawag sa kliyente ko nang hindi humihingi ng pera? Nanatad si Lena. Palagi kaming nag-uusap tungkol sa maraming bagay. Maari mo ba akong bigyan ng tiyak na petsa? Hindi ko matandaan ang eksaktong mga petsa. Totoo bang nagpakasal kayo ng asawa mo nang hindi inanyayahan ang kliyente ko? Maliit lang ang seremonya. Totoo bang nang tanungin ng kliyente ko tungkol sa kasal, sinabi mong mga espesyal na tao lang ang inimbitahan ninyo? Namula ang mukha ni Lena. Hinango iyon sa maling konteksto. Ano ang tamang konteksto para sabihin sa biyenan mo na hindi siya isang espesyal na tao? Hindi siya makasagot ng kumbinsido. Si Max naman ang sumunod. Ang makita siyang nasa witness stand, sumusumpa na sasabihin ang totoo habang naghahanda na magsinungaling tungkol sa aking kalusugang pangkaisipan ay isa sa pinakamasakit na sandali ng buhay ko. Siya ang batang pinalaki kong mag-isa, ang inialay ko ng buong buhay ko. Palagi nang napakabait ng nanay ko sa amin ang kanyang patotoo. Pero nitong mga nakaraang araw, naging pabago-bago at hindi na siya makatuwiran. Naniniwala kaming minamanipula siya ng mga taong sinasamantala siya. Nang siya ay tinanong ng husto ni Ginoong Weber, tuluyang nahulog ang kanyang maskara. Ginoong Ristor, magkano na ang natanggap mo mula sa iyong ina sa nakaraang 3 taon? Hindi ko alam ang eksaktong halaga. Tama ba ang $33,400? Marahil palagi na siyang mapagbigay at ilang beses mo nang binisita ang iyong ina nang hindi ka humihingi ng pera sa kanya? Nakabingi ang katahimikan. Totoo bang kayo ng iyong asawa ay pumasok ng walang pahintulot sa bahay ng aking kliyente at tiningnan ang kanyang mga pribadong dokumento? Nangangamba kami para sa kanya. Totoo bang nagdala ka ng abogado para pilitin siyang pumirma ng kapangyarihan ng kinatawan? Gusto naming tulungan siyang pamahalaan ang kanyang pananalapi. Kailangan mo pa ba sa edad mong 35 ang tulong ng 71 anyos mong ina para bayaran ang renta mo? Hindi makasagot si Max ng may dignidad. Nagpatotoo si G. Davis tungkol sa di umano'y pabago-bagong pag-uugali ko, ngunit nang tanungin siya ni G. Weber ng mga detalye, inamin niyang hindi niya ako kailanman direktang nakausap at ang lahat ng impormasyon niya ay batay lamang sa mababaw na obserbasyon. Nagpatotoo si Dr. Lehman na ang pagtanggi kong sumailalim sa pagsusuri ay patunay ng paghina ng aking pag-iisip. Ngunit iniharap ni G. Weber ang dokumentasyon ng aming pagsusuri kay Dr. Moore na lubos na nagpabulaan sa kanyang mga konklusyon. Pagkatapos, kami naman ang sumunod. Una, tinawagan ni G. Weber si G. Green, ang aking parmasyutiko, na nagpaliwanag kung paano siya nilinlang para pumirma sa isang pahayag na nagbaluktot sa aking mga gawi sa pagbili ng gamot.
Nagpatotoo si Dr. Moore tungkol sa aking napakagandang kalagayang pangkaisipan at inilahad ang mga resulta ng mga pagsusuring pangkaisipan na walang kapintasan. Nagpatotoo si G. Summer mula sa tindahan ng hardware tungkol sa aking kakayahang pangkaisipan at ipinaliwanag na ang aking mga desisyon na kanselahin ang mga automatikong paglilipat ay ganap na makatwiran at naiproseso ng tama. Nagpatotoo sina Eleanor at ang aking mga kaibigan mula sa Garden Club tungkol sa aking kalinawan, ang aking bagong sigla at ang aking kakayahang panatilihin ang malusog na ugnayang panlipunan. Sa wakas, ako na ang sumunod na magpatotoo. Tumindig ako ng may dignidad at naglakad patungo sa upuan ng mga saksi, nararamdaman ang bigat ng 71 taon ng karanasan, ng karunungang nakuha sa pamamagitan ng sakit, ng lakas na natuklasan sa pagsubok. Ginabayan ako ni G. Weber sa aking testimonya, pinayagan akong ikwento ang buong aking kwento. Ang $33,400 na nagastos sa loob ng 3 taon, ang kahihiyan ng hindi pagsama sa kasal, ang patuloy na emosyonal na manipulasyon, ang paglabag sa aking pribadong buhay, ang mga legal na banta. Gining Richter, Ginoong Weber, sa wakas ay tinanong ako, bakit ninyo ipinagpasiya na itigil ang pinansyal na suporta para sa inyong anak na lalaki at manugang? Dahil sa wakas ay naunawaan ko na ang nakukuha ko sa kanila ay hindi pag-ibig. Ang sagot ko ng malinaw at malakas. Isang komersyal na transaksyon ito na nakasuot bilang ugnayang pampamilya. Malugod nilang tinatanggap ang pera ko, ngunit hindi ako bilang isang tao. Pinagsisisihan mo ba ang iyong desisyon? Ang tanging pinagsisihan ko lang ay ang matagal bago ko ito nagawa. Sinubukan ng abogado ni Max na ipakita akong nalilito sa kanyang pagtatanong, ngunit sinagot ko ang bawat isa niyang tanong ng may kalinawan at katumpakan. Nang sinubukan niyang ipahiwatig na minanipula ako ng aking mga bagong kaibigan, ipinaliwanag ko sa kanya na sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagkaroon ako ng mga relasyon na nakabatay sa magkatuwang na paggalang at hindi sa interes na pinansyal. Sa kanyang pangwakas na argumento, iginiit ng abogado ni Max na biktima ako ng panlabas na manipulasyon. Ang pagtutol ni G. Weber ay napakalupit. Kagalang-galang na hukom, ang nakikita natin dito ay hindi kaso ng isang matandang babaeng walang kakayahan, kundi ng isang babae na sa wakas ay nakahanap ng lakas upang palayain ang sarili mula sa mga taong pinansyal at emosyonal na pang-aabuso. Ang mga naghahabol ay hindi nagpakita ng tunay na medikal na ebidensya ng kakulangan sa pag-iisip. Ang kanilang ipinakita ay pagkabigo dahil nagpasya ang kanilang pinagkukunan ng kita na gamitin ang kanyang legal at moral na karapatan upang protektahan ang kanyang sariling yaman. Nagretiro si Hukom Miller upang magpasyang mag-isa ng 2 oras na pakiramdam ko'y 2 taon. Nang bumalik siya, seryoso ngunit malinaw ang kanyang mukha. Matapos suriin ang lahat ng ebidensyang iniharap, sinimulan niya, malinaw sa hukuman na ito na si Ginang Rina de Richter ay nasa buong pag-iisip. Kinukumpirma ng mga propesyonal na pagsusuri sa psikiatriko ang kanyang kakayahang pangkaisipan. Ang kanyang mga desisyong pinansyal, gaano man ito kasakit para sa kanyang pamilya, ay ganap na makatwiran at nasa loob ng kanyang mga karapatan. Nagsimulang tumibok ng mas mabilis ang puso ko. Bukod pa rito, nagpatuloy ang hukom, ipinapahiwatig ng ebidensya na ang kasong ito ay hinihimok ng interes sa pananalapi kaysa ng tunay na pag-aalala para sa kapakanan ni Ginang Richter. Ganap na tinatanggihan ng hukuman ang kahilingan para sa paghirang ng tagapangalaga. Nanalo ako. Hindi ko lamang napanalunan ang kaso, kundi pati na rin ang aking kalayaan, ang aking dangal, ang aking karapatang mabuhay ng malaya mula sa pang-aabuso ng mga taong sinasabing nagmamalasakit sa akin. Nang umalis kami sa hukuman, nakita ko sina Max at Lena na nag-uusap ng may galit sa kanilang abogado. Nagbigay siya sa akin ng sulyap na puro puot bago siya umalis. Huling tumingin sa akin si Max at sa isang sandali, nakita ko ang tila pagsisisi, ngunit huli na ang lahat.
Nang gabing iyon, nag-organisa si Eleanor ng isang pagdiriwang sa bahay ko kasama ang lahat ng aming mga kaibigan. Nag-toast kami para sa katarungan, para sa kalayaan, para sa pagkakapatiran ng mga matatag na kababaihan na sumusuporta sa isa't isa. "Ranada," sabi ni Alfrida sa akin, "ngayon, hindi ka lang nanalo sa isang paglilitis, nabawi mo ang buhay mo." Tama siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, akin nang lubusan ang hinaharap. Maaari akong maglakbay, maaari akong umibig, maaari akong lumikha, maaari akong mabuhay ng walang takot, walang pagsisisi, walang manipulasyon. 3 buwan ang lumipas, ibinenta ko ang bahay ko at lumipat sa isang magandang apartment malapit sa sentro ng lungsod. Ipinagkaloob ko ang kalahati ng pera ko sa mga organisasyong nagpoprotekta sa mga matatanda mula sa pang-aabuso sa pamilya. Sa natitirang kalahati, sinimulan kong mabuhay ang buhay na matagal ko nang pinangarap. Naglakbay ako sa Europa, kumuha ng mga klase sa sining at sumali sa mga grupong voluntaryo. Hindi ko na muling narinig pa sina Max at Lena. Narinig ko mula sa iba na kinailangan nilang lumipat sa mas maliit na apartment at nakakuha si Lena ng trabaho sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Marahil ay tuturuan sila ng pagsubok na iyon ng mga bagay na hindi kailanman naipakita ng aking kabutihang loob. Ang halaga ng matapat na pagsusumikap at kasarinlan. Minsan sa gabi, kapag tinitingnan ko ang mga bituin mula sa bagong balkonahe ko, naiisip ko ang babaeng ako 1 taon na ang nakalipas, natatakot, minanipula, naniniwalang kailangan kong bilhin ang pag-ibig. Patay na ang babaeng iyon. At sa kanyang lugar, may isinilang na isang tao na nakaintindi ng isang pangunahing katotohanan. Ang tunay na pag-ibig ay walang halaga at ang kalayaan ay hindi kailanman napakamahal. Ako si Renady. 72 taong gulang na ako at sa wakas ay natutunan ko na ang pinakamahalagang taong kailangan kong mahalin at protektahan ay ang sarili ko. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ko, maaari ninyo akong suportahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon para makapagsulat pa ako ng mas maraming kwento. Maraming salamat ng maaga. At kayo, ano ang gagawin ninyo sa lugar ng taong ito? Gusto kong marinig ang inyong opinyon, kaya pakibahagi ito sa akin sa mga komento. Palagi akong nagnanais malaman kung ano ang iniisip ninyo at sulatanan ninyo rin ako kung saan ninyo narinig ang kwentong ito. Para sa iba pang mga kwentong pangbuhay na katulad nito, i-like ang video at mag-subscribe sa aking channel. Marami pang ibang kwento ang naghihintay para sa inyo. Lubos na pagbati. Hanggang sa susunod, M.